Okay, sa mapagpalang araw mga technician, mga ka-DIY, mga ka-master, meron po tayo ditong repair na ref. Ito po ay electrolock. So, nasa Tudor po ito. So, ang ginawa po natin ito ay nag-convert po tayo dito. So, ipapakita ko lang muna yung sa likuran niya. Ito po ay no frost. So, kinonvert po natin ito. Okay, sandali lang, tanggalin ko lang muna itong ano niya, overload. Kaya ito, natanggal ko ng kanyang overload. Ayan, ito yung kanyang overload. Ito naman sa loob ang kanyang relay. Okay, so ito, na-convert ko ito. So ito yung i-share ko sa inyo ngayon. Itong no frost na ito na ref, ang nagdadala po sa kanya nitong control sa kanyang pag automatic defrost ay electronic po. So hindi po ito yung nagdadala, balik kinabit lang po natin ito. So ipapakita ko lang muna sa loob. Ayan, so ito po ang kanyang board. Bali dito po yan nakadikit. Ayan. So kung mapansin po natin dito, bali ito po ang kanyang mga label dito. Ayan, dito yung door switch. Ayan. Bali ang socket po niyan ay ito. Ito po ang kanyang socket. Ayan. Tapos yung kanyang mga pinaka sensor or thermostat sa ibang ref ay thermodist pala. Ayan, thermodist. So itong sensor nya ginamit dito nakakabit. So yung isa nito dito sa baba, tapos yung isa ay dun sa taas sa pressure. Ayan, so yan po ang magdidetect para monitor ng system kung kailangan na niyang mag defrost. So dahil itong board na to ay may power naman siya, pero hindi na siya titrigger on yung mga relay dahil naghahang na po yung IC. So sira na po siya. May supply naman siya sa secondary, normal naman ang supply, pero hindi na nag-ooperate ang system. Sinubukan natin i-resolder pero hindi talaga mubra. Tapos ni-research natin sa Lazada, Google at saka Shopee, so walang available, kaya nag-convert na lang po tayo. So bali itong ano na to, socket. Ayan, itong socket. Tapos ito dito nakakabit. Yan, dito yan nakakabit. Tapos itong socket din na to, dito rin yan nakakabit. Yan. Tapos ito pa, bali tatlong socket lang po ito. Ayan. Bali itong dalawa na to ang line 1 at saka line 2. Tapos yung pinaka return ng motor, ng papuntang motor ay itong black. Ayan. Tapos yung pula naman ay yung papuntang fuse sa taas. Tapos yung dilaw ay ito, nasa switch, door switch. Ayan. So ang ginawa lang po natin, balik tayo dun sa overload. Ayan. So kung mapansin po natin itong dalawang linya na to, ito po ang cord ng papunta sa plug.
Bale, itong brown na yan, medyo panas na po kasi ang kulay, brown or white. Ayan, white yata to, kasi medyo ano na yung kulay, oh. White nga, white. Ayan, puti. So dito nakakabit itong portion na to, ang connection ng relay. Ayan, ito pababa. Tapos yung isang connection ng starting at saka running ay itong sa kabila. Ito. Bali, ito yung capacitor. Ayan. So gawin natin line 1 itong ano, puti. So nakakonect sa kanya yung blue na papuntang capacitor. Ito. Tapos yung nakakonect pa sa kulay puti ay itong kulay blue rin pataas. Ayan, papunta po yan pataas. Tapos ayan, bali tatlo lang po yung connection na yan na nakakonect sa puti. Ayan. Tapos itong isa lang na to na sa running starting pala. Ayan, starting ay isang connection lang papunta dito sa capacitor, tapos diretso na yan dito sa butas na yan. So dito yung overload, dito yung relay. Ayan. So itong block naman tayo, sa block tayo. Itong block, ito, line 2 natin. So ang connection lang niyan ay itong dalawa na to, na brown. Yan, brown. Ito kasi ground ito. Yan. So itong line 2 natin, ayan, pupunta dito sa common ng timer natin. Ginamitan natin ng timer sa halip na bumili tayo ng board, pinalitan natin ng timer. So yung block, yung line 2 natin, pumunta dito sa common. Ayan. Tapos ditong side na itong block na to ay return po ito, papunta dito sa overload. Ayan, papunta sa overload. Tapos yung isang item pumunta doon sa taas, ang pumunta yun doon sa connection ng line 2 ng pan at saka ilaw. Ayan, pan at saka ilaw yung connection ng line 2 na to na item. Ayan. So yung line 1 na to na blue kanina, nakakonect din sa blue ng capacitor, nakakonect din sa puti na papuntang plug. Ayan. So line 1 natin, lahat po yan nakakonect sa line 1 ng motor, compressor. Nakakonect yan sa line 1 ng door switch, ng ilaw pala, at saka line 1 ng pan, at saka line 1 ng heater. Ayan. So isang linya lang silang lahat, diretso na yan. Bale yung nagkaroon lang ng division ay yung line 2. So itong sa kabila na brown na to ay diretso po ito sa heater. Ayan. So itong ano na to, itong timer na to, pag bumalik na siya uli dito, ito yung marking niya. Itong bilog na to sa gitna, ito yung marking. Ito yung marking, yung marka niya. Tapos yung nasa labas, ito yung marka naman. Ayan. So pag once na umikot siya dito, bali ang connection niyan dito pa. Ito yung nakaswitch ito. Itong dalawa na to, nakaswitch yan. Tapos pag dating niya dito, pag umabot na
tamang-tama pagdating niya dito yan, 1 cycle, ibig sabihin naka 8 hours na siya. So magsi-switch naman siya dito. Ayan. Tapos ang sa madaling sabi, magde-defrost po siya. Automatic defrost. Ayan. So mga 25 to 30 minutes lang ang kanyang defrost. Tapos mag-switch naman uli siya dito sa kabila. So ito kasing ano na to, timer. Ayan dito sa likod. Ayan, umiikot yan dyan dito. Umiikot yan dyan. So yan po ang trabaho niyan. Okay. So bale ang line 1 natin kulay blue. So lahat ng line 1 ng ilaw, line 1 ng heater, line 1 ng pan ay isang connection lang, automatic na nakakonect yan. So dito tayo sa line to, kinabit natin sa common ng timer. Ayan. So yung itim, ito yung direkta sa babalik pala sa overload ng motor. Overload. Ayan. Ito yung overload. Ito. Tagos siya dito sa likod. Tapos ito na yung overload. Tapos dito ang connection niyan. Ito sa taas. Ayan. So tingnan natin doon sa loob. Balik tayo doon. So yung connection na nito, kasi hindi pa siya nakaabot dito sa taas. Bali dito pa lang siya. Hindi pa siya nakaikot muli. So dito pa ang connection niyan. Dito sa itim. So madaling sabi, pag sinaksak yan, aandar ang motor at saka aandar ang pan at saka yung ilaw. Okay, balik tayo dito. So yung sabi ko nga kanina, yung line 1, ito yung blue. So lahat yan, kinonek natin yung blue. Ayan, pati yung sa ilaw, ayan, kinonek natin. So tinanggal ko lang dito yung ang kulay ito, orange, parang kuan, parang maple ang kulay. Ayan, tapos itong sa kabila black. So yun yung papuntang switch. Ayan, so yung line 1, ayan, diretso yan pataas. Pagdating dito, ayan, ito rin yung blue. Ayan, blue rin ng line 1 ng pan. Ito. Ayan, blue. Line 1. Diretso sa pan. Tapos, yung line 1 naman ng fuse. Ayan, papunta dito. So, yung karugtong nito ng fuse ay kinabit natin yung thermodest. Tapos yung isang thermodest nakakabit sa heater. At saka yung heater, ito yung pula. Ayan, yung pula na yan, bumaba dito, nakakabit siya sa brown. Yung andon kanina sa sa timer na kulay brown. Ayan. So yung black, ito na line to, ayan, nakakabit yan dyan yung ilaw at saka pan at saka motor. Ayan, nakakabit yan dyan. Ayun. So itong ano na to, itong pula na isa ay doon papunta sa taas yan. Ayan. Tapos yung brown na to, dito yan sa timer, yung sa kabila. Ayun, ito. Ayun. So ganyan lang po mag-convert dito. Okay, testing natin. Saksak natin. Gabit natin ito.
temporary lang muna. Testing natin para pakita ko sa inyo na gumagana na yan. Okay, saksak natin. Ayan, mandar na yung motor. Ayan, tumutunog na. Okay, sa loob tayo. Ayan, may ilaw na yung ilaw. Okay, pindutin natin yung switch. Ayun, namatay. So, pipindutin ko. Ayan, so namatay. Ayan, tapos ayan yung pan, umiikot na. Ayan, umiikot na yung pan. Tapos ito naman, unti-unti nang lumalamig. Ayan. Yun. So after 8 hours ay ito, pag tutok niya dito sa guhit na to, itong marking dito sa maliit na tong bilog, ay pag magtutok siya dito, ibig sabihin magdi-defrost na siya. So ang connection lilipat naman dito. So ito, mamamatay naman ito. Yung item na yan, wala nang connection. Itong brown naman. So magkaroon naman ng connection ang heater. Ayan. So yun lang po. Sana ay nagets nyo ang kaunting video na to. So sige. God bless po sa inyong lahat.